Nagpapasalamat tayo sa banal na Eukaristiya na ating ipinagdiriwang sa mga biyaya at kaloob ng Diyos sa bawat isa, higit lalo sa pagkakaloob sa parokya at dambanang ito, ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ang Birhen ng Peña Francia. Ako'y lubos na bumabati sa bawat isa sa inyo sa pagkakatalaga dito sa lungsod ng Maynila na kilanlin ang Birhen ng Peña Francia bilang banal na reyna at ina ng Pako. Congratulations po sa inyo. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Naniniwala akong ito'y gawa ng Espiritu Santo na binigyang inspirasyon ang ating mga lokal na pinuno, higit lalo ang konseho sa ika-5 distrito ng Maynila na italaga ang Pako sa pangangalaga ng Birhen ng Peña Francia, reyna at ina sa lahat ng mananampalataya dito sa Pako. Tayo naglubos na nagpapasalamat sa kanila sa pangungunang hakbanging ito na kanilang ginawa dito sa lungsod ng Maynila, higit lalo dito po sa Pako. Bago ko po siguro pagsimulan yung pagninilay po natin, ay papakilala ko po muli ang sarili ko. Ako po si Father Jeff Hamias. Ako po ay kura paroko sa isang parokya sa Maricaban, Pasay. At ang pangalan po ng aking parokya ay Mary Comforter of the Afflicted. Yan. Mary Comforter of the Afflicted. Sa Tagalog po, Maria Mapang-aliw sa mga nagdadalamhati. So kung may nagdadalamhati po dito, welcome po kayong pumunta ng Maricaban. Dayuhin niyo po ako, dayuhin niyo po ang aming parokya. Nalalaman po natin, mga kapatid, na kapag sinabing paglalakbay, ito'y may simula at ito rin ay may katapusan. A journey or a pilgrimage has a beginning and it has an end. May point of arrival or departure at may point of departure or may point of arrival. May paglisan at may patutunguhan. Isa man sa dalawang ito ay mawala, hindi ito matatawag na paglalakbay. Paano mo sasabihin maglalakbay ka kung ayaw mong lisanin o umalis sa kinalalagyan mo kahit na sabihin mong may pupuntahan ka? Kung sabihin mong pupunta ako sa mall para magpalamig ng tanghali, pero sinabi mo naman sa sarili mo sa oras na yon, tinatamad akong kumilos. Kahit sobrang init, wag na lang. Paglalakbay ba ang tawag dito? O kaya naman, paano mo naman sasabihin maglalakbay ka pero wala ka namang patutunguhan? Maririnig natin madalas ito sa maraming tao. Kapag nakakita ka ng isang tao na aalis at kapag tinanong mo, saan ka pupunta? Alam nyo ba ang sagot? Hindi ko alam. Bahala na kung saan mapadpad. Di po ba? Kadalasan ganyan ang mga sagot. O kaya sasabihin, wala lang kahit saan. Pero ang tanong, nasagot ba yung katanungan? Saan ka pupunta? Hindi natin matuntun yung sagot. Kapag hinahanap na tayo, nasaan ka na? Papunta na. May lugar bang papunta na? Hindi nasasagot ang tanong. Maraming beses pinapaalala sa atin lagi na ang buhay ay paglalakbay. May simula, may wakas, may point of arrival or departure, or may point of departure or arrival. Pero marami sa atin hindi kumbinsido dito. Totoo naman, pero hindi tanggap. Bakit? Ilan sa atin na kapag namamatayan ng kamag-anak, nalulungkot.
nalulungkot. Naranasan na siguro ng ilan sa atin, lalo na yung mga panahon ng pandemya. Ang daming lumisan na sa kabilang buhay at marami sa atin ang nalungkot. O akala ko ba ang buhay ay paglalakbay? Bakit hindi natin matanggap ang katotohanan ito na may araw ng pagsilang sa mundong ito at may araw ng paglisan tungo sa kabilang buhay? Sino sa atin ang may kaisipan ng ganito at sabihin, sana makasama ko na si Lord? Pero kadalasan may karugtong, but not now. Wag muna ngayon. Yung iba naman, sinisisi yung araw ng kanilang pagsilang, higit lalo kung may mga hinanakit sa buhay. At may linyang sasabihin, sana hindi na lang ako ipinanganak sa mundong ito. Mga kapatid, kailangan natin tunay na tanggapin na tayo'y naglalakbay at mga manlalakbay. Ito ang pangangahulugan na tawag sa mga taong nabibilang sa isang parokya. Ano po ba ang tawag sa inyo? Di po ba mga parokyano? Ang tawag po sa inyo ay mga parokyano. Alam niyo po ba yung kahulugan yan? Anong ibig sabihin ng pagiging parokyano? I-google nyo. Ang salitang ito ay hango sa Griego, paroikia. Dalawang salita. Para means beside, and oikia means dwelling. Nang ibig sabihin ay sojourning, naglalakbay o dumadaan lamang mula sa isang lugar patungo sa kabila. At ang unang halimbawa na nagpapakita ng pagiging paroikia, walang iba kundi kaming mga kaparian, mga paroko. Di po ba? Mga paroko. Kapag dumating sa punto ng buhay namin na ayaw namin umalis sa isang assignment, ipaalala po ninyo sa amin, Father, dumadaan lamang po kayo sa amin, paroikia lamang po kayo, umalis na po kayo. Paalala niyo po. Baka naman kayo din ang ayaw paalisin ng mga pari. Yung mga nagsasabi na wag na lang umalis sina Father sa parokya kasi ang babait at ang gagaling nila. Nako, sabi ko sa mga pare, wag kayong maniniwala. Mas lalo niyong pinipigilan hindi lamang ang misyon ng simbahan, pati na rin ang pagiging palatandaan ng mga kaparian bilang mga paroko, paroikia. There's a point of arrival, there is also a point of departure. Kahit din sa mga magulang, may time na nasa poder ninyo ang inyong mga anak at may panahon na aalis ang inyong mga anak. You need to remember this word, paroikia. Dumadaan lamang sila sa inyo. Hindi sila pagmamay-ari ninyo. Gayun din sa mga anak, dapat din ninyong tandaan at isaisip na paroikia lang din kayo sa mga magulang ninyo. At darating ang araw na dapat lisanin ninyo ang inyong mga tatay at nanay. At mamuhay kayo ng sarili, lalo na kung pamilyado ka na. Ang dami pong pamilyadong mga anak, nasaan po? Nakasiksik pa rin sa kanilang mga magulang. At minsan, kinalolo at lola pa. Di ba? Nakasiksik doon. Kaya tandaan natin yung salita. Ano po ba yung salita muli? Paroikia. Paroikia. Sa Ebanghelyo, tanggap ni Jesus na siya'y isa lamang paroikia. Alam niyang lilisan siya at hindi na siya makikita ng kanyang mga alagad. Si Jesus pa nga ang nagsabing,
nalulugod siya na siya'y aalis at para ito sa ikabubuti ng kanyang mga alagad. Nang pumanaw si San Lazaro, nakakagulat na sinabi ni Jesus na mas mabuting wala siya sa kamatayan ng kanyang kaibigan. Bakit ganito mag-isip si Jesus? Dahil tanggap ni Jesus ang katotohanang manlalakbay lamang siya sa mundong ito. May simula at may wakas. May point of arrival, may point of departure. Mga kapatid, sa ating paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na Birhen ng Peña Francia, atin lagi sanang isaalang-alang na tayo manlalakbay sa mundo. Dumadaan lamang tayo sapagkat hindi ito ang ating permanenteng tahanan. Tayo ay may patutunguhan pabalik sa Ama. We need to be constantly reminded that life is a dynamic and we need to move to sojourn. Ang tubig na stagnant o hindi gumagalaw, anong nangyayari? Di po ba bumabaho? Bumabaho. Gayun din ang taong hindi gumagalaw sa kinalalagyan niya, anong nangyayari? Namamaho. Namamaho. Nawawalan ng saysay ang buhay. Alam niyo po, sa isang taong nakakonfine sa ICU, may mga aparatong nakalagay sa kanyang katawan para malaman na siya'y buhay pa. Sa isang monitor, paanong nalalaman na buhay pa ang pasyente? Hindi po ba tumataas at bumababa ang linya ng monitor? Yung mga linya doon. Ngunit kung patay na, ano ang linyang pinapakita? Diretso. Straight line. Yan. Maraming tao ang may gusto na ganyang uri ng buhay. Straight line. Ayaw sa paraan minsan na nasa ibaba at minsan itinataas. Hayaan natin ang paglalakbay natin ay umaakyat at bumababa sa buhay. Huwag tayong pakampante sa tuwid na linya ng buhay dahil iyan ang buhay na walang saysay. Straight ang linya ng kanyang buhay kung hindi niya alam ang kanyang pinagmulan at hindi rin alam niya kung saan tutungo. Ngunit tayo mga kapatid, sana alam natin saan tayo nagsimula at saan tayo magtatapos. The only thing we need is to accept the truth of life as Jesus, though being God, accepted the reality of earthly life. There's a point of arrival and there is a point of departure. At iyan ang tunay na makapagsasabi na paglalakbay ang ating buhay. At tayo'y dumadaan lamang sa lupang ito, mga paroikiya, manlalakbay sa daigdig. Samahan nawa tayo ng Birhen ng Peña Francia sa paglalakbay na ito. Kasama natin si Maria sa simula hanggang sa wakas, sa pagdating hanggang sa paglisan. Birhen ng Peña Francia, ipanalangin mo kami.